Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Mas masaya naman dapat sa studio! Yay! At taray na dry At welcome sa programang Todo Man sa Bangayan, kadalasang natatapos man sa Kayusan. Ako po ay nandito sa Team Puti! Palitan ng maanghang na opinyon, mauuwi sa solusyon. Eto naman, kasama ko ang Team Pula! Ako po si Donita Knows. At ako naman si Ral Santiago. Tuloy po kayo dito sa Face to Face Harapan. At ito na nga, walang paligoy-ligoy, laging straight to the point. Please welcome our harapang tagapayo. Matibay ang prinsipyo pagdating sa batas. Attorney Lorna Capunan. At para naman sa kanya, love is fair and love is everywhere. Dr. Love, Brother June Banal. Mental health is wealth. Isa yan sa mga advokasya ni Dr. Camille Garcia. At siya naman ay parang Girl Scout, laging handang mamagitan at tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Palabakan para sa ating nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bayan? Face to face. Talaga naman, volleyball Kasi ba ang peg volleyball natin girls club ngayon? siya. Oo nga. Okay. Cheerleader. Sa lahat ng ating mga manonood, Team Bahay at Team Online, may kilala ba kayong epal? Ay, Madami. ayan. Marami. Oh, katabi mo ati Kuring. Okay. Ganyan nga ilarawan ng ating gigil na bisita ang kanyang inirereklamong kaibigan. Yung tipong agaw eksena na mapanira pa. Oh. Yun ang sabi niya. Kaya siya ngayon ay Gina G kay Frenemy. Ang magkaibigan na si Noreen at Emmy ay pareho ng hilig ang pagpunta sa bar. Pero sa kanilang pagsayaw, nagkaroon daw ng pang-aagaw. Yan si Emmy, ugali niya talaga yan. Pag sumasayaw kami sa bar, nanunulot, maagaw ng atensyon. Tanggapin nyo na kasi na mas sexy at maganda si Ate Emily at kaya lapitin siya ng mga lalaki sa bar. Araw ng patalbugan sa paggiling. Sino kaya ang mas magaling? Ayon sa kanya, hindi lang paninirang pure ang ginagawa ng dating kaibigan, kundi pati pang-aagaw sa mga lalaki na gusto niya. Ay! OMG! Okay. It's not me. Okay. O, eto na. Noreen, humarap ka na. Oh. May bewang si girl. Yes, ang ganda ni Noreen. Oo, may bewang si girl. So, tatak mo na talaga yung nunal mo na yan. Opo. Tatak mo na yan. Akala ko nga sisig kanina. Akala ko sisig. Uy, pwedeng patanggal yan, ha? Pero pinatitingnan mo ba yan? Alam mo kasi kung lumalaki ba? Opo. Alam mo, patingnan mo yan kung lumalaki sa doktor. Ha? O budget po, wala pong budget. Ha? Wala pong budget. No budget, ayan, meron kaming ugnayan sa ospital ng Maynila. Yan. Pwede natin patingnan yan ng libre. Ha? Opo. Patingnan natin yan, ha? Okay, so, hindi po yung nunal ang problema niya. Ang problema niya, yung kaibigan daw niya na epal, na parating nangaagaw ng boys. Opo. Dalaga ka pa?
Single mom po. May anak po Single? akong isa. Ay, ilang taong ka na? 28 po. O, huwag ka muna mag-aasawa, problema lang yan. Ha? So, ikaw ay nagrereklamo laban sa iyong kaibigan na Opo. matagal mo ng kaibigan. Opo. Gano'ng katagal mo ng 10 kaibigan? taon na po mahigit. 10 taon. So, sabay kayong gumigimik. Opo. Lagi po Ayun. kami sabay gumimik. Okay. May mga trabaho ba kayo at panay gimmick nyo? Ako po, sa umaga po, nagtitinda-tinda po ako ng street foods. Tapos sa gabi po, talaga pong gumigimik ako para pong pandagdag din po pangkabayan sa anak ko. Okay. So, nagtitinda ng street food sa umaga, gumigimik ka sa gabi. Opo. Ano yung gimmick sa gabi? Ano yun? Yung iinom po kasama yung mga lalaki, ganun. GRO. Parang GRO, Guest Relations Officer. Okay. So sa bar ka talaga nagtatrabaho. Okay, so gimmick-gimmick, ganyan. Opo. Magkano naman ang kitaan dyan? Depende po sa tip na ibibigay po sa'yo. Saka depende po sa alak na iinom. Sa drinks, oo, di ba? Depende po Oo. sa drinks. Sa drinks ang mapapainom mo doon. Tama, sa na mainom ng table. Oo. Yeah. Ayun. Kaya naman pala nag-aagawa. Nagtataka ako, akala ko naman gimmick na nagkakatinginan lang. Yung pala nagtatrabaho kayo pareho sa bar. Opo. Ayun, okay. So ano naman ang reklamo mo? Bakit mo siya tinawag na epal? Kasi po, mga paninira pong ginagawa niya sa akin. Ano-ano po sinasabi niya doon sa mga lalaking nakakilala ko po. Sinisiraan niya ako. Okay. Anong sinasabi tungkol sa'yo? Kesyo marami daw po akong lalaki ganyan-ganyan. Siyempre po, akin lang, para mabuhay ko yung anak ko. Lalapit po talaga ako sa maraming lalaki para pambigay ko po sa suporta sa anak ko. Ayun. Diskarte, di ba? Opo, Diskarte. Ayun. Pero hanggang dun lang ba yun? Opo, hanggang doon lang. Depende naman po yun sa usapan niyo kung ano po yung gagawin. Ay, nako. Emmy, ano yung pinag-aawayan ninyo? Yun nga po, yung lalaki nakakasayaw ko, inaakit niya po, sinasayawan niya rin. Naagaw niya po sa akin. Ay, mga agaw. Ilang beses na naman nangyari yan? Baka naman ilang beses lang. Maraming beses na po. Maraming beses. Kinumpronta mo ba si Emmy? Hindi na po. Hindi na po kami nag-usap. Hindi kayo nag-uusap. Okay, teka muna. Meron pa bang ibang pinaguhugutan ito? Wala na po. Wala na, yun lang talaga? Yung pag-aagaw? Opo. Sinasadya kaya niya yun? Yun po hindi ko alam. Maganda daw po siya eh. Ano lang ganda, wala namang utak. Baka naman mas magaling sumayaw. Try natin. Okay. Yung inaagaw niya sa'yo, customer o boyfriend mo talaga? Boyfriend ko. Boyfriend! Yun pala, boyfriend. Iba na yun pag boyfriend ang pinag-uusapan. Kung customer lang, mapapalagpas ko yan eh. Oo, pero kung jowa ko na yun, ay te! Oo, teka No. muna. So, hindi ba dapat yung boyfriend mo ang pagalitan mo? Hindi po. Kasi may ano na po eh. Iba na po yung nagawa nila eh. Nakit-akit niya na po eh. So napunta na talaga sa Opo. kanya hanggang ngayon. Opo. Ay, so sila na. Ay, ano ba Boyfriend yan? lang pala, hindi lang customer. Yan ang kanyang panig, si Norin. Eto naman, alamin natin, hindi lang isang panig ang dapat pakinggan dahil may mas malalim pang dahilan kung bakit nasisira ang pagkakaibigan. Wala raw siyang ginagawang masama, sadyang gustuhin daw lang talaga siya ng mga lalaki. Ayon kay Emmy, humarap ka na. Talaga? Oo, talaga. Mali-mali yung sinasabi mo kay ma'am. Totoo yun. Ano? Totoo. GRO? Bakit hindi? Ay, hindi. Nagaw mo nga, di ba? Excuse me, sa diskuhan ka. Bi, may pumupunta. anak ako. Kamusta ka? Hindi GRO? Hindi kayo magkasama sa trabaho? Hindi po. Aanin ang ganda kung malandi ka talaga. Excuse me, malandi nga ako pero may ganda ako. Aanin nga. Aanin nga. Okay lang. Basta hindi ako nang agaw. Ay, hindi ako nangagaw. Basta. Sorry ka. So, Oo. Ako yung nilalapitan, hindi ikaw. Oo, talaga? Nilapitan daw siya. Okay, Lapit teka mo muna. So, ang tanong, napunta ba talaga sa'yo, Emmy, ang boyfriend ni Norin? Hindi po. Ang pagsasagot ng tanong na yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Sinong sisimahon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face.
mga pinaparatang at saka parang iba yung kwento ni Emmy, ibang-iba sa kwento ni Noreen. Pero ito muna, totoo ba na napunta sa'yo ang boyfriend ni Noreen? Hindi po, wala po. Totoo yun. Wala? Wala po, hindi po totoo yun. Ay, hindi totoo. Hindi po totoo yun. Kasi po, sa akin lumalapit talaga yung boyfriend niya. Kasi maganda ako eh. Talaga? Oo. Okay. Tingnan mo naman yung kutis mo sa kutis ko, no? Tuyot ka na, babe. Sobrang latinda. Okay, teka muna. O tapos, anong nangyari? Hindi ko po pinatulan. Kasi, Hindi mo pinatulan? Opo. Kasi kahit naman paano naman po, kaibigan ko. Talaga ba? Ayun, so lumapit sa'yo pero hindi mo pinatulan? Hindi po. Okay, hindi mo ba kinakausap yung boyfriend mo? Nung nalaman ko pong hindi ko na po kinakausap. Oh, kasi ang sabi niya may nangyari na daw sa inyo nung boyfriend. Wala po, no? Hindi po yung totoo. Gawa-gawa ka na naman ako. Kaibigan ko. Pati mo tanongin yung boyfriend mo, siya yung lumalapit sa akin. Hindi ko na nga siya Pero hindi ko siya kinakausap, pinatulan. No, excuse me, pangit. Kaya pala... Wala naman yung sa boyfriend ko, no? Ano ang patunay mo, Noreen? Ano ang patunay mo na may nangyari na sa kanila? Biglang nagsabi po sa kaibigan ko. Ha? Eh di ano yun? Pasa-pasa lang na chismis. Baka naman yung kaibigan mo ay Emmy lang. Oo. Di ba? Hindi kaya ganon? Hindi ko po. Kasi kung hindi pa napapatunayan, ba't ka na makikipaggalit? Di ba kung pasa-pasa pa lang naman yung chismis, nakikipaggalit ka na? Tapos yung hindi ka nakikipag-usap, hindi mo rin kinakausap si Emmy. O teka muna, naguguluhan ako. Sabi mo, hindi naman kayo GRO. Hindi po kami, Jero. Pumupunta po kami sa bar para mag-disco, para magpawala lang po ng stress So po. hindi naman kayo talagang empleyado doon? Ay, hindi po. Oh, Kaya nga bakit iba yung mali-mali po kwento nga. ni Sinungaling Noreen? po talaga yan eh. Talaga ba? Gawa-gawa ng kwento. Hindi. Totoo Oo. yun. So, walang customer? Wala po. Walang customer? Wala po. Kaso So lang ano tawag doon pag dumidiskarte- table mo? Ano tawag doon? Dumidiskarte kami doon kasi may lumalapit na lalaki po para makalibre po kami ng inumin. Ah, Saka pulutan. Yun ang diskarte, di ba? Didiscard. okay. So, nakakalibre kayo. Pero may bayad ba? Walang bayad? Tip? Walang ganon? Minsan po binibigyan po kami ng pamasahe. Ah, ganon. Okay. Kasi maganda kasi ako. Pero parehas na ng tawag doon. So, teka muna. Mabuti pumapayag yung bar. Mabuti pumapayag yung bar na gano'n ang... Iba-iba bang bar ang pinupuntahan nyo? Dalawa lang po. Dalawa lang? O mabuti pumapayag. Parang colorum. Parang Ate Corinne. Diba? Okay lang naman po sa kanila kasi ano yun eh, kumbaga sa customer naman yung gumastos eh. Ah, customer Opo. naman ang gumagastos. Ayun. Ano yan, pinag-usapan ninyo? Halika, sis, gawin nga natin ito. Baka pwede tayong kumita. Sinasama ko po yan kasi para makagimik din siya kasi nalolosya nga siya sa bahay. Ay, grabe! Ganun talaga pag Tinuturuan inuunanak. ko po yan magdamit, kung paano tamang panamit, tamang make-up. Okay. Opo. Kasi Ay. nga, alaga ko po yan eh. Kumbaga, parang anak na kapatid na yung turing ko sa kanya. Tapos, magugulat na lang ako. Talaga ba? Oo, magugulat na lang ako, ginaganyan mo ako. Wala akong Bakit utang ano na ba ginawa loob. mo sa akin? Nakakalibre ka, buraot ka nga eh. Buraot Okay ka na lang. nga lang. Kundi dahil sa akin, Didiskarte rin kundi ako. dahil sa akin, di ka makakainom ng libre. Didiskarte rin ako. Kasi, Ay, Oh! okay lang maging pero mas ka. Kasi ikaw lumalapit sa lalaki. Sa halagang Oo, 500, ano? Ako, hindi ako lumalapit. Ako nilalapitan. yes mo, ilaw na. No, ikaw kasi ikaw lumalapit sa lalaki. Hindi ako lumalapit, ikaw yun. Kapal ang mukha mo, wala kang utang na loob. Sinasayawan mo. Okay ba? Nalilibre ka na nga eh, buraot ka na nga lang. Paano Gagawin kayo, mo pa. paano nyo nakukuha ang atensyon ng isang lalaki? Pag sumayaw na po, Ay, Oh, eto may dalawa kaming lalaki ha. Tinan natin kung kanino sila may impress sa inyo. O, ayan. O, sige. Sample. Tinan natin kung paano sumayaw. Yes. Ay, Oh, okay, decision making. Eto, Ate Corinne ha, wala ano naman to. Walang bearing naman to. O, ikaw, kanino ka? Kay Emmy or kay? Lorin. Kanino ka nagalingan o ano? Dito, medyo malakas yung sex appeal niya. Pasok. Wow, may ganon ha, taray. O, ikaw. Dito kasi mukhang fresh pa eh. Wow! Ate ko rin, it's atay eh. Paano ba yan? Alam mo, pareho naman silang magaling.
Oo, magaling dumiskarte sa buhay. Pero kung meron namang ibang pwedeng pagdiskartehan na kabuhayan, mas maganda yun. Tama. Iwas gulo. Iwas gulo, iwas sakit. Di ba? Iwas eskandalo. Alam mo na. Di ba? Wala tayong panghusga dito, di ba? Kasi mga buhay nyo yan. Single ka ba? Opo, single mom. O, single siya. Single ka rin. May anak ka na. Meron po. Ilan? 3 po. 3. Kailangan mong buhayin. Hindi naman po, malalaki na sila, kaya wala na po ako. Okay. Free na po ako, freelancer na po ako. Ayun. Tapos may trabaho naman din po ako. So may trabaho ka Opo. rin. Sa gabi, diskarte. Hindi naman gabi-gabi naman po yun. Hindi gabi-gabi. Kumbaga weekend, gano'n. Mga weekend. Parang Opo. ano rin, kasiyahan lang Opo. din. Opo, wala na lang po lang stress. Ayun. Okay, teka muna. So, ibang-iba yung ano mo, no? Yung interpretasyon mo sa lahat. Pero totoo ba na tinulungan ka niya? Opo, totoo po yun. Ayun. Tinulungan ka, tinuring ka na parang kapatid. Kasi nga kailangan mo ng tulong. Palagay mo, hindi kaya gawa-gawa lang yung kwento? Yung boyfriend mo, kausapin mo kaya? Kung talagang pumatol sa Sabi kanya. ang dami kong manliligaw, tapos papatulan ko yung boyfriend mo. Hindi nga po para kausapin pa. Magkaiba po yung version nila, magkaiba yung version ni Noreen, iba yung version ni Emmy. Pero ano kaya ang version ng kanilang mga kakampi? Yan ang malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Siya ang assistant ni Noreen. Oy, may assistant siya, ha? Wow. Sa pagbebenta ng street food. Ayan. Ayon sa kanya, talagang mapang-akit daw si Emmy sa mga lalaking lumalapit kay Noreen. Paano naman niya nalaman yon? Beauty, humarap ka na. Wow! Naman talaga, Ako, ano May sumangang buhok. Okay, ano ba yan? Extension? Extension. Totoong buhok mo yan? Oh, natanggal. Oh, ayan ang tsinelas mo. Okay lang, mahaba naman at marami pa. Talaga? Kasi kayo ang... Kaya nga wala mga kayong nalilipit. lalaki. Talagang mandaan niya, pumapayag ka eh. Bakit? Excuse me, limandaan. Okay lang yung pamasahe lang yun namin. Kung pamasahe, kung kapege. Teka muna, ano yung 500? Ano ka limandaan, pumapayag siya. Ay! May ebidensya ka? Oo, bakit? May ebidensya ka? Asan yung ebidensya mo? Totoo Tingnan mo. Tingnan mo muna. totoo. Kapal na mukha nyo. Ako pa nga nagbibigay ng pamasahe sa inyo pag uwi nyo. Sabi yun. Okay, so kung ano man ang kanyang Palagagawa ng kwento. gawain, nasa sa kanya na yon dahil single naman si Emmy, no? Single naman siya. Ano bang katibayan? Ano bang katibayan doon? Bakit si Noreen ang kinakampihan mo? Mabait naman talaga yun eh. Ano, nakikinabang siya dyan. Oo, talaga, paki mo. Oo, ikaw. Naman amo ko yan eh. Saka magkamukha sila. Oh? Bata kasi kami, ikaw kasi gurang ka na, tigwang. Oh, kahit ganito ako, mukha akong fresh. Di ba tigwang. sabi nga niya, di ba fresh ako? Tigwang ka! Fresh! Fresh? Gurang man ako sa paningin mo, pero tingnan mo yung itsura niyo. Hindi wala kami kinakalamin. Mukha namin ikaw. Natulang pagmumukha Tumingin ka ba yan? muna sa lamin yung pagmumukha mo, yung nalagas na nga yung buhok mo, oh. Batang-bata ka pa, pero lagas na yung Ano buhok naman mo. sa'yo? O teka muna, natutulungan ka ni Noreen sa Yes, kabuhayan. Ayun, matagal na kayong magkaibigan. Opo. Okay, so paano mo naman nalaman na totoo yung sinasabi ni Noreen na nangaagaw si Emmy? Totoo naman po talaga eh. Yung sa boyfriend? Yes po. O bakit? Bakit mo nasabi yun? Dahil Nagkalayo itinatanggi na ni po talaga Emmy. yun sila noon. Sinungaling po kasi yan eh. Tapos ikaw sinungaling, gawa-gawa ka ng kwento. Talaga? Ano ulit? Paano ka ng katibayan? Na inagaw ko yung boyfriend niya. Totoo. Pare-pareho kayong mga pangit. Naging pangit ha? Bakit daw tayo? At least kami, walang ginagamit sa pagmumukha. Natural sa'yo. Oh, Meron. Wala akong ginagamit, no? Maganda Anong kami. ginagamit ko? Anong ginagamit ko? Daig nga 50 naman, years hindi na ako, maganda. pero tingnan mo naman yung pagmumukha ko sa pagmumukha nyo. Talaga ba? Masarap pala niyan? Oo, talaga. Talaga? Teka muna, so ano ang katibayan na talagang inagaw niya ang boyfriend ni Noreen? Nag-ano na po yun, December pa po yan.
December. Asa katibayan mo? Anong nakita mo? May nakita Katibayan ka mo. ba? Totoo naman po talaga kasi. Wala ka naman, puro ka lang salita eh. May ebidensya ka ba? Wala naman po. Pero Ayun. totoo na pa. Pakita mo ebidensya bago ka magdakta. Kasi, totoo yun. Sus. So, wala kang ebidensya. Wala naman po. Pero, Ayun. totoo po naman po talaga yun eh. Pangit. Ang pinakamaganda dyan. Ay, pala yung narinig ko nga usapin ng dalawang kaibigan mo. no, mga gwapo yung mga manliligaw ko, no? Gwapo daw. Gwapo, pero gwapo Ganda ni ate. Tigwam din. O, eto naman. Para naman kampihan si Emmy ang magpapatunay sa totoong ugali daw ni Noreen. Jing, humarap ka na. Totoo naman yun ah. Hey! Huwag ka magsalita! Totoo yun! Totoo yun! Tawas kasi kayo! Umibaktor kayong dalawa! Totoo yun! Pahingi ng suklay. Totoo yun! Pahingi ng brush. Saka spirulina. Talaga ba? Talaga ba? Ha? At pa-order ng isang spirulina. Do? Oh, kalma. Baby, kalma. Okay, huminga tayo ng malalim. Inhale. Exhale. Ayan. Huwag na natin idaan. Alam nyo, lahat kayo magaganda. Lahat kayo may mga itsura. Lahat kayo may mga itsura. Kaya lang, pag lumalabas na yung ganyang sabunutan, wala, lahat pumapangit. Nako, ano ba yan? O, Jing, bakit ka naman dito kay Emmy kumakampi? Pinakampi ko po si Emmy kasi magaling po siya makisama sa lahat, mabait po. At walang katotohanan sinasabi ni Nori na, yung sinasabi ni Nori na Emmy, walang katotohanan yun. Ay, kaya pala. Mabait si Emmy. Insecure kasi kayo kasi si Emmy, maraming lalaking lumalapit sa kanya. Kahit matanda kami, mas magaling kami sa inyo. Bakit nga kayo? Magtawas kasi kayo para yung baktol nyo mawala. Saan yung baktol? Hindi nila tanggap yun. Tanggapin nyo. Okay, so nakakasama ka rin sa bar paminsan-minsan. Opo, ma'am. O, pero lahat kayo magkakaibigan dati. Opo. Yes. O, yun naman pala eh. Magkakaibigan naman pala dati. Eh, ano ba naman yun? Inom-inom lang? Inom-inom lang ba? Kasi namin nanihira dyan na wala namang ebidensya. Totoo naman talaga. Oh, alam mo, dapat talaga mag-shoutout tayo sa boyfriend nito eh. Kung talagang totoo na, di ba? Totoo ba na talagang sila ni Emmy? Dahil siya lang ang makakasabi kung totoo hindi. Ang pinaka-importante dyan, makausap mo yung boyfriend mo. Yes. Di ba? Kasi pag nakausap mo na yung boyfriend mo, alam mo nang hindi totoo, dyan na magsisimula yung bumalik na kayo sa normal. Di ba? Ang hirap ng may kasabunutan. Sakit, di ba? O ano, aminin mo. Ang sakit, di ba? Ang sakit dahil masakit. Sanay ka? Ikaw naman. Palaway po yan, kaya sanay. Kasi siya. Oo, pero mas maganda yung nagtutulungan. Tulungan kayo sa lalaki. Oo. Magtulungan kayong mambola. O, Yan. kuyugin ninyo. Di ba? Wing woman. So, total naman yung mga ano na yan, mabisyong mga lalaki yan, dapat yan mabiktima talaga. Tama. Yan, kayo Ryle, yan, mga gawain Imbis na nyo. umuwi na lang sa kanilang mga asawa, pupunta pa sa bar at magte-table ng mga babae. Correct. So, Ganyan. dapat lang maubos sa Ba't mga binutun pera sa nila. akin? Ganyan kayo Ryle. Oh, di ba? Ewan ko lang ha. Pero, again ha, biro mo yung mga ginagastos ng mga lalaking yan sa inyo, baka dapat sa mga anak na lang nila napupunta. Diba, no? Baka mas maganda magbenta na lang tayo ng barbecue. Kahit gabi. Oo. Pero, yung mag-aaway-away pa kayo dahil lang sa kasiyahan, sabi nyo nga kasiyahan, parang hindi na tama, ano? Hindi ba? O ito na, humanda na sa mga opinyon ng mga harapang tagapayot, mga sausawero at sausawera, dito lang sa Face to Face Harapan. Puti, puti, puti. Sinong sisimahon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Salamat sa medic natin. Nagkalmutan po sila talaga. Ayan, As in, may mga oo. sugat sa muka.
Ayan, oh. Ay, May sugat sa mukha. Ito rin, may kalmot. Ito, may kalmot naman sa braso. Naku, yung galit natin sa buhay, kung minsan napagtutuntunan natin yung akala natin kaaway natin. Pero sa totoo lang, di ba, no, Doc Camille, yung galit parang sobra, pero sa totoo lang, iba yung galit nila, buwisit nila sa buhay nila. Doon lang lumalabas. Tama ba? Totoo yan. Dahil kasi kung nakita niyo yung pinapakita dito, yung masyado yung mga, siguro yung mga realistic expectations, hindi na-meet. Kaya talagang madali silang ma-frustrate. Sometimes, alam niyo, pag sinabi niyong nagagalit kayo, it's because of frustration eh. Parang, kasi dapat ganito eh, kasi ganyan. So nakakalungkot po kasing isipin dahil kasi alam nyo, yung sinasabi nyo na ganito yung raising someone up, yung sabi nga natin flirting around, it's a form of social communication na hindi naman po pwedeng kailangan magkasakitan. Dahil kasi tama yung sinabi mo Ate Karin kanina eh, give and take eh. Imposible naman na sasabihin natin, ang mga lalaki dito, talagang kinakailangan ma-hook up ka agad. Hindi. Ang punto dito is yung, di ba gusto nga nila, it's a form na magkaroon sila ng enjoyment, maging maayos. So why not allow na hanggang dun lang po tayo? Alalahanin nyo, lahat kayo may mga anak. So, anong values ang ibibigay niyo sa mga anak niyo pag ganyan? Ayun, ako. Kayo, Donita and Ryle, kapag ganitong dalawang nagbabangga ang magkaibigan, ano ang solusyon dyan? Hayaan nyo sila. Hayaan mo sila. Oo, hayaan nyo sila. Magsakitan sila. Ending niya, marirealize din naman nila ang sakit na ginawa na sa isa't isa. Diba? Pero ate ko rin kasi talaga, ang mga tao talaga, pagdating sa bar, para sa akin talaga, may isa pa talaga iba yung nagiging mindset ng ibang tao eh. Pag once andyan na, yung tugtog narinig, tas inom na, naiiba na, yung matinong pag-iisip mo minsan, nasasakupan na ng medyo hindi tama. Aminin natin yan. Kaya ako, I hate talaga na makapunta sa mga bars. Hindi ako pala bar na tao, hindi ako pala inom, hindi ako naninigarilyo, wala. As in talaga. Kaya alam ko kasi marami akong kaibigan na ganyan. Napupunta ng bar. Matino kami nag-uusap. Pagdating, mamaya magpo-post na, hayop ka, babae ka. Ganon. So may mga, ko talaga, kahit matino ka, pag pumasok ka talaga dyan, it's either matino ka o yung kalaban mo ang hindi matino. Makakaroon ka ng kalaban talaga. Oo, kasi alcohol na yan sa utak. Yes, exactly. Alcohol. Tsaka totoo yung marami inggitan ng mga babae. Sa mga babae, mga ganyan, yung aura-aura. May jowa, halimbawa, may jowa. Kasama ko yung boyfriend ko. Yung isang babae mag-flirt, titignan yung lalaki, kahit na may kasamang babae. Oo, may maraming ganyan. So, hindi talaga maiiwasan. Lalo na ang gaganda nyo, Nako, di maiiwasan niya. Sobrang Latina. Kasi yung boyfriend mo, kung talagang alam mo yung palatingin din sa iba, dispatchahin mo na. May ganun din na lalaki. Dispatchahin mo na yan, di ba, Ray? Dapat siya yung sinasabunutan nyo. Pero kung ako din, same ako kay Donita na never ako makikita sa bar, sa club, unless may event na trabaho. Ganun lang po talaga ako makikita doon. Pero kasi tama na pag pumasok nga doon, may pataasan ng ego, may pasikatan yan, di ba? Maski magkakaibigan kayo, hindi, ako yung tinitignan eh. Ako yung sinilalapitan, may ganun. So parang, para sa akin, yung mga gabi ko, hihiga ko na lang. Nakakapagod kasi pag nandun ka, antukin ka lang din naman eh. Di ba? Correct. Totoo yan. Tsaka yung kahalagahan ninyo, wala yan sa paningin ng kahit sinong lalaki. Yes. Alam mo yung ganon? Exactly. Kumbaga, yung halaga ng inyong pagkatao, hindi yan pwedeng sukatin sa dami ng lalaki nagkakagusto sa inyo. Oo. Sa totoo lang, dapat kahit walang tumitingin sa'yo, alam mong maganda ka't marangal, hindi mo na kailangan ng paningin ng lalaki. At kung kumikita kayo, mabibili nyo ang sarili nyong alkohol. Tama. Okay, so anong solusyon dito? Ay, nako, ito. Tingnan natin. Ito, yan. Para sa'yo, dapat ikaw, matanda ka sa kanya eh. Dapat ikaw nakakaintindi. At saka yung boyfriend na sinasabi niya, na inagaw mo, dapat sinabi mo sa kanya. Sinabi mo sa kanya na wala naman na rin yata sila, pwede nang mapunta sa'yo. Kasi wala na rin naman sila eh. Pero kung sila pa, or inagaw mo talaga actually sa kanya, ayun ang hindi maganda. Kasi sinasabi mo nga, tinuturing mo siyang parang kapatid na. Tsaka yung sa bar, hindi na rin kailangan mag-bar eh. Kung kayo na lang din naman apat, sa isang bahay na lang kayo, mag-inuman, may mga trabaho na rin naman kayo, sana doon na lang sa bahay. Para walang gulo. Walang gulo. Pag ganun, walang gulo yun eh. Sama-sama, tsaka masaya tayo. Kaya namin, masaya kami. Sa bahay lang. Tama, oo. Sa bahay lang. May
Yung akin lang, kasi di ba sinasabi na inagaw yung boyfriend niya. Imbis na kay Ate Emmy ka sana magalit, sana dun sa boyfriend mo na lang ikaw magalit. Kasi kahit na anong lapit dapat ng isang babae sa kanya, kung loyal yung boyfriend mo sa'yo, dapat hindi siya mag-aano sa ibang babae. Kasi di ba sinabi nyo na magkaibigan kayo dati, hindi ba kayo nasasayangan sa friendship nyo? Kasi dapat babae sa babae nagtutulungan, di dapat kayo nag-aaway sa lalaki lang. Attorney Lorna, meron ba tayong mga batas laban sa prostitusyon? Yung old school, no? Sabi nila, crime daw ang prostitution. Pero ngayon, lalong-lalo na sa mga kababaihan, ang mga nagbibenta ng katawan, victims rin yan. Huwag natin silang ituring na criminals, no? They are forced to the situation kasi sa pangangailangan, poverty, and all that, no? Lalong-lalo na, March is Women's Month. Paalala natin sa mga kababaihan natin, lalo na mga bata, no? Ang women's rights, human rights yan. Nag-uumpisa yan sa human dignity. Siguro, nakalimutan nyo na mahalin ang sarili ninyo. Kasi kaya nyo naman ang livelihood. Sabi nyo nga, pang weekends lang, no? Sabi ni Ma'am Fresh. Tapos sabi naman nito, pangdagdag lang sa gabi, no? So, ibig sabihin, meron kayong abilidad at capacity na magtrabaho ng marangal. Yun na lang ang gawin natin, lalong-lalo na single parents kayo, no? At bata pa yung sa inyo, no? At paalala ko lang na yung mga lalaki din, kung minsan, sabihin natin sa kanila, yung mga girls, no, sinasabi nila, what you can buy, I can sell. Ay hindi naman pwedeng ganon. Lalo na kung may dating kayo or live-in relationship, wag naman. Miski na hindi kayo kasal, respeto lang sa isa't isa. So, wag nating tignan sila as prostitutes. Let's look at them, yung ating mga guests, as victims. As victims. At siguro, after dito sa face-to-face, matauhan sila. Sana. Kasi, hindi ko naman sinasabi nagpo-prostitution sila, ha? Ayoko lang kasi na doon sila mapupunta. Yeah. Kasi pag inalukan ka na ng malaking halaga, o debenta mo na laman mo, okay, sige. Pero maraming sabit yun. Maraming gulo sa buhay yun na mangyayari. In fact, it still is a crime. Is it a crime? It is still a crime. Oo. Lalo na ngayon, ang problema ngayon, dahil sa digital age na tayo, hindi naman bar girls na, online na. Online prostitution. Kaya nga. Kasi kung matapat kayo sa mga asawa ng mga lalaking yan, nako, sila ang hahabol sa inyo. Mahirap na. Mahirap na talaga. Okay, Doc Camille, ano naman ang tingin mo dito? May pag-asa pa bang magbago ang ganitong... It's like an addiction, di ba? Para siyang addiction sa alcohol at saka addiction sa ganong uri ng entertainment. Totoo yan, Ate Kuring. Alam mo kasi kung iisipin nyo, dahil lahat kayo ay single mom, ang tendency talaga, ang dapat nyong isipin, ano ba yung magandang bonding with my children? Or kaya naman kung meron na akong apo, yun ang iisipin ko. Dahil kasi pagdating sa ganitong pagkakataon, sabi nga sa evolutionary psychology, ang ganitong klase na pagpa-flirt is a one way to look for a good mate daw. Pero, siguro naman, hindi kayo makakahanap ng talagang partner na maayos kung sa bar kayo maghahanap. Kasi kayo yung although talaga may mga pagkakataon na sometimes women becomes aggressive or yung agresibo tayo at para mas makita yung ini-exude yung physical beauty, alam mo, mas maganda kung ang ipakita nyo yung kagandahan ng ugali, kagandahan ng loob. Dahil pagdating sa ganoon, lahat magbabago. Hindi nyo iisipin na kailangan pumunta kayo sa bar para maging masaya. Kailangan pwede pag-bonding kayo, mag-picnic kayo magkakaibigan, or kaya naman isama nyo yung pamilya nyo. Then, siguro kahit ibang mga kalalakihan makikita na ganong klase at responsable kayong tao, magiging maayos kayo at merong pagbabagong mangyayari. Oo nga. Di ba nga sabi nga nila, kung anong uri ka, yun din ang makukuha mong lalaki, no? So, mahirap kasi na talagang sa mga ganong lugar ka maghahanap ng
Forever mo. Nako, talagang hindi mo dyan mahahanap yan. Tingin ko lang. Dr. Love, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapanatili ng dignidad? Mahalaga yung pagpapanatili ng dignidad. It reflects your relationship with God. No? Kung may dignidad ka, maiharap mo mukha mo sa daigdig. No? At alam mo na ang Diyos ay nakatingin sa'yo. Maikli lang. Ang itinatanim natin ay aanihin natin. No? At yun ang tawag ng mga non-Catholics ay the law of karma. A very popular yung word na yan, the law of karma. Bumabalik yung ibinibigay natin. Sa akin lang, kung kayo ang nasa katayuan ng mga ina-entertain ninyo ng mga lalaki, nasa katayuan kayo ng mga asawa nila, how would you feel? No? Wag nating isipin yung pinakikinabangan natin dito sa mga lalaking ito. Pero isipin nyo kayo ang tumayo sa katayuan, sa shoes ng asawa ng mga taong nakakahalubilo nyo at nagbibigay ng kalibangan sa inyo, nagbibigay ng konting barya o mainom nyo lang na libreng cerveza or something. You know, hindi natin maipagmamalaki sa mga anak natin yon. Kung wala pa kayong anak, pag-isipan natin. Kung may anak kayo, lalong higit na pag-isipan natin, ito ba ang bagay na dapat kalakhan ng aking mga anak? Ano ang values na naituturo ko dito sa aking anak? Ibalik natin ang Diyos, baka nalilimutan lang natin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pagbabago sa buhay natin sa anumang direksyon. Maraming salamat. Ayan, thank you very much, Dr. Love. Naku, ewan ko lang ha, kasi syempre sasabihin nila sa atin, marami kami natutunan pero mamaya-maya nasa bar ulit. Ang magagawa lang namin magbigay ng payo. Nasa sa inyo na talaga yan kung meron kayong matutunan dito, mapulot, konting aral, hindi ba? Sa issue ng sulutan at siraan, magkaayos pa kaya ang dating magkakaibigan na ngayon nagkakagalitan, nagsasabunutan. Magbabalik po ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Nako, medyo mukhang malalim din talaga ang sugat kasi nagkasugatan na rin sila eh. Mukhang malalim din yung ang hahaba kasi ng mga kuko at ang hahaba ng mga buhok nitong mga magkakaibigang ito. So, ang payo ko sa kanila kanina, Dr. Love, payo ko sa kanila kanina, alam mo, okay naman yung merong kang libangan. Una, hindi naman masamang pumunta ng bar per se. Pero yun parati at mitsa pa ng galit, away at pagkalasing. Sa mga lalaking hindi nyo alam kung saan ang galing yung mga yun. Parang hindi na rin tama, no? Marami namang ibang uri rin ng libangan. Minsan bar, minsan magsumba na lang kayo o kaya bagay na pagkakakitaan pa ninyo na pinaglilibangan. Tsaka sabi ko, umiwas na lang sila na pumunta sila sa isang bar. Maghiwa-hiwalay sila kung talagang para makaiwas na rin sa mga pagdududa. Ikaw naman, kausapin mo yung boyfriend mo kung ano talaga ang totoo. Kasi kung hindi naman totoo yun, di bakit pa kayo nandito sa face-to-face, di ba? So, lahat yan, pakaisipin nating mabuti. So, ang maganda niyan, wala na tayong kagalit. Diba? Pinakamaganda yung wala na tayong kagalit sa buhay. Kasi para masaya na lang tayo. Tama? O so okay naman sa inyo yon. Okay naman sa inyo yon. Sa akin, okay naman po. Siya naman po naman guys. Total naman lahat kayo magkakaibigan naman dati. Di ba? So okay ba kayo na wag na kayong mag-aaway? Okay ba yung wag na kayong mag-aaway? Okay lang po. Ano na? Bati-bati na. Bati-bati na. Ayokong mamilit ha. Ayokong mamilit. Pero gusto nyo bang payapa na rin ang buhay nyo? Para magtulungan na lang kayo, hindi na kayo nag-aaway. Ayan, iiyak na siya. Ayun. Diba? Magsayawan na lang tayo, huwag na tayo magkagalit.
At kayong dalawang nagkasakitang mahahaba ang mga buhok, kayo rin tumayo. Sige na. Sige na. Sige na. Oh. Sige na. O, di ba? Diyan na simulan yan. Mahirap sa una, no? Mahirap sa una. Pero, pag tahimik na lang tayo, magpurihan na lang tayo kaysa mag-okrayan tayo, mas maganda pa, di ba? Mahirap yung may kaaway, ano? Kita mo, naiiyak ka. Mahirap yung may kaaway, mas maganda yung payapa na lang tayo para masaya. Huwag na yung sobrang inom, ha? At saka yung nako, ewan ko, pakinggan nyo itong sasabihin ko ngayon, ha? Nabanggit natin kanina, yung pagpapahalaga natin sa ating sarili. Ano bang ibig sabihin nito? Alam nyo, maraming pwedeng pakahulugan sa pagpapahalaga sa sarili. Pero ang nasisigurado ko, ito, hindi mahahanap ang ating kahalagahan sa paningin ng lalaking naglalasing sa bar at panandalian lang ang aliw. Wala dyan yung ganda mo. Hindi sa pananaw ng iba. Talagang hindi dyan. Lalo na may alkohol pang kasama. Hindi din pagpapahalaga sa sarili ang humanap ng away. Wala din ito sa mata ng boyfriend na hindi tapat. Wala dyan ang kahalagahan mo. Hindi din nabibigyang halaga ang sarili kung nakikipagsabunutan tayo sa harap ng lahat. Ang inyong tunay na kagandahan ay nakasalalay sa paningin ninyo sa inyong sarili. Wala nang iba. Di ba? At ang pinakamaganda pa sa lahat ay hindi lang tayo payapa at walang kagalit, mayroon tayong dignidad sa sarili, sa ating mga totoong minamahal sa buhay, tulad ng inyong anak, anong tingin sa inyo ng inyong mga anak, magulang at totoong kaibigan, na ating maipagmamalaki sa lahat at kanino man. Tama? Oh, okay ba yun? Yun ang importante. Hindi yung dahil dito sa lalaking ito o sa customer na yon, ano? Okay, nagbati-bati na po sila. Mission accomplished. Ako po ang inyong ate Coring na nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Reklamo sa atin ang kanyang sariling anak. Nung sinelmon ako siya, ma'am, ang sabi sa akin, mga kayo. Ma'am, hindi po yung totoo, ma'am. Kailangan magtrabaho siya, hindi po bakada. Ang sagot niya sa akin, ma'am, wala kang pake. Kasi wala naman ang kwenta sa kanila pag walang trabaho, ma'am. Pag hindi rin tama ang pagpalaki at may abuso sa bata, nagkakaroon ng epekto. Kasi bata pa lang po, malupit na po sila sa akin. Gusto ko nga sanang palayasin, kaso hindi ko mamagawa dahil anak ko siya, ma'am. Harapin mo, face